ganitong tour, be sure na magbaon kayo ng snack. Uy, ayun na nagbebenta ng chicharon. Miss ko na sila. Gutom na ako. Sasakyan kita. Legit, may pa-autumn na po tayo today. Ang Garden of the Morning Calm ay ang grandest private garden sa buong South Korea. Inspired ang pangalan nito mula mismo sa nickname ng South Korea na Land of the Morning Calm. Kaabutin ng 1 hour daw para ma-explore mo lahat ng to. Wala pang picture yon. Kung mag-picture ka sa bawat spot, dapat medyo bilisan or else iiwan daw. Sis, pag wala pa kayo dito mamaya, kalas-kalas na. Yes, it's a map. Dito dadaan tayo sa Cloud Bridge. Tapos paglabas natin. Dora na Dor. Ay, wag mong isik kami. Sampalin ka ng mga tita. Hindi may enjoy ng mami ko tsaka ng lola ko kasi daming pa-flowers. Iba-iba din yung mga makita mong mga halaman. Hindi ako expert pero daming variety. Mami, shout out po. Sabi niya, dapat nag-uwi ako. Talaga namang kakalma ka sa sobrang ganda ng view dito. Isa na rin to sa mga naging film location ng ilan sa mga sikat na K-drama. Dito daw yung filming location na Love in the Moonlight. Pero ito, di ko napanood eh. I think El Gama Penumbra yung nasa likod niya. Hey, Filipino pride. Dora, where do we go next? Eden Garden. Oh, sweet. Uy, dali dyan kayo. 1, 2, 3. Sige, taga-picture na lang ako ng mga jowa. Dora, Peter Dealer! Meron din sila ditong tinatawag na Millennium Juniper. Tingnan natin kung asan ba si Juniper. Ayan, ito po si Juniper. Tapos may cafe din sila dito. Parang maha-hype tayo dito. Remember, step 1, huwag mangha-hype. Ay, bango. Ito pa, coffee shop. Nung kanina, lakas maka bread talk nung datingan eh. Thank you. Thank you. Beautiful life. In Tagalog, magandang buhay. Magandang magkape dito kasi ang ganda rin ng view. Sarap talaga mag-chill, nakakalma. Ang ganda. Siguro kung hobby mo photography, sobrang sulit pumunta dito kasi ang dami mong subject. You know, iba-iba yung kulay ng puno. Ganda. Ang ganda. Grabe. Ang ganda. Ang ganda. Nagmamadali na kami kasi kapag naiwan daw kami kahit sa kanina punta sa namin. Ay, sorry. Baka mawalwal yung mga ibang nasa hanging bridge. Congratulations, bossmate! Kayo ang mga mag-a-advance sa susunod na round. Sunod kami dun sa guide namin para sa recommended niyang stir-fried chicken na place. Alam na alam kung sino yung grepa dito sa tour natin eh. Masarap. Pasensya naman daw, Faye. Sabay na anong step. Dito rin tayo sa kalendarya lang. Bakit? Magsisinigang ka ba? Hello! Hindi nga tala tayo sa isip. Thanks. Naminara Republic. Popularized by one of the most iconic Korean drama na Winter Sonata noong 2002, ang Nami Island ay naging isa sa pinakasikat na tourist destination ng South Korea. Pero bago kayo makarating sa island, mag-ferry muna kami. Dumarating naman yung ferry every 15 minutes. Pwede nyo ring i-zipline papunta sa Nami Island in just 90 seconds. Pero kailangan nyo gumastos na 34,000 won or 1,700 pesos for the ride. Mabuti na yung panoorin na lang natin sila dito. Nag-declare ito ng cultural independence noong 2006 kaya may sarili itong passport, currency, stamps, pati national flag. Pero hindi talaga siya hiwalay ng country dahil paandar lang nila to for tourism purposes. Ay, bakit to? Eh, pwede magtaitahan eh. Ito kami sa snow boat para mas maganda yung view. Para mas safe. Para sila ikaw yung boat. Bye! Ayan, nauna na yung mga magsizipline. Oh my God, I told you that my family... After 15 minutes, nakita natin yung nag-aabang na pamilya sa galing abroad ng mga mahal sa buhay. Republic or Nami Island. Mukhang kaya namang lakarin. Grabe, ang daming tao. From kids to thunders. Very popular tong place na i-visit. Susundan mo, biglang late na yung warning eh. Maraming parts din itong Nami Island na may mga perfectly lined na mga 3 lane.
When spring comes, Nami Island is covered in flowers. In summertime, the river winds blow through the shady woods. In autumn, the fallen leaves carpet the earth, while in winter, the island is transformed into a world of icicles and snow. Star for all seasons. Since limited yung time namin ulit dito, kasi may hinahabol kami dun sa next na pupuntahan ng tour namin. Medyo parang photo journey contest ito. Ayoko nga rin nag-uusap. Bakit? Ikaw eh. Nakakatawa ka. Dito kami sa bike station. Meron kasi ditong available na couple bike. Kita natin nahihirapan sila dun sa likod. Tingnan natin ang kanilang... Ganito ha? Kanan? Saan ba tayo pupunta? Ay, may pang family din. Hindi na lang ulit ako nakapag-bike. Parang sobrang luwag nung ano. Konting pedal lang, parang ang bilis na. Pandesal! Ito na yung dalawang 3-lane. Ito yung ginamit sa Winter Sonata. Tapos ito yung, ewan ko, mukhang desktop wallpaper. Di ko na kaya pang ilihim. Beep beep! Nasasaktan lang ako. Oh, sorry. Akala lang natin sa Endless Love masarap mag-bike sa part na to. Pero ang dami palang masasagasa ang mga tao. Kain ko na. Grabe, ang ganda. Kung babalik akong Korea, I think mag-whole day ako dito instead. Parang within yung 2 or 3 hours mo dito. Ako pa naman gusto ko yung mga chill na ganito, magandang scenery, kakain na lang. 30 minutes na yon. Kung siguro hindi ka magpipicture, kaya mong libutin yun in 30 minutes. May mga roads din na ang daming tao, medyo kailangan magbagal. Pagbalik from Nami Island, sakay ulit kami ng ferry. Ngayon, naiintindihan na namin yung mga nasa harap kanina. Late na din kami sa bus. Kami na lang ba? Takbo-takbo pa kami, delayed pala. Dito kami magstay ng 1 hour sa Nami Island. Sayang. Di ba alam set ito? Alam mo yan eh. Ano nga sa street? O ikaw muna kaya? Makawid pa kayo. Total naman, para nag-amazing race na rin tayo buong araw. Itodo na natin yan para sa kakaibang sightseeing experience sa Gangcheon Rail Park. I-appreciate ang view ng Korean countryside habang nagpepedal sa 8.6 km na old train track. So sana daw magustuhan niyo ang kantang ito. Sino taga-preno sa atin? Vlogger na lang ako. Ako sa music, ako sa kwento. Ay, parang wala kang effect. Counted ba yung pedal namin? Parang di naman nakakatulong. Kasi nilapulo tayo. Stop tayo, ang balita na apat na rail bike nagkarongbola. Hindi naman ganun kahirap i-pedal kasi mababa lang siya. Ang mas challenge lang talaga is yung timing sa pag-brake. Depende dun sa speed kung nasa harap mo. Hindi pinansin. Pasok na kami dun sa first tunnel. Tingnan natin kung anong maandar sa tunnel na. Ito na! Wow! I'm so sorry. I told you. Ay, eto. Iganap na yung second tunnel. Happy Bubble Tunnel. Ano naman ang team na to? Hindi nila sinabi, walang sign. Do not stop or step off the bike in the tunnel. Ay, naku, horror. I think landmine. Team. Wow. Nang may love ako sa'yo. Drive-thru. Ito na yung last tunnel. I think ito yung finale. Wawawi na yun sa end ng tunnel. Ay naman nga sa likod! Ay! 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 Kurimaw pa rin eh. Tapos na. Ay grabe. Sa'yo ng spinning class. Oo.
Tagal din eh. May PNR pala eh. After mag-rail bike, sakay na kami ng train for 5 to 10 minutes pabalik sa pick-up point ng bus. Pabalik naman kami dun sa city. Tapos na yung tour. 70에서 80년대 대학생들의 NT 장소로 바꾼다는 the train that you are currently on is called the Romance Train. As a popular membership training destination for college May debo pala. May pakutil yun. Thank you. That's it! We decided to book this trip via Klook para di na kayo ma-stress sa pag-timing sa bus at ferry schedules. May 4 na locations yung day trip na to, pero usually max of 3 lang yung combination na ino-offer nila para hindi masyadong jam-packed sa itinerary. Pero honestly, yung 3 na yun, parang amazing race pa rin yung feeling sa amin. Kung babalik kami, would like to spend more time sana na mag-chill sa Nami Island. But at least for first-timers, we got to experience all these places within a day. Hassle-free sa logistics, kaya naman sulit pa rin siya. That's it! I hope you enjoyed this video. If you have questions about this trip, i-comment nyo lang yan below and sasagutin natin yan sa last episode ng Trickster South Korea series natin. Disclaimer lang din dito, black and white, perfect, final, nag-iisa, the one and only, the best South Korea itinerary na nandyan sa internet. Bago kami pumunta, nag-list down lang kami ng mga finalists na gusto namin puntahang places after reading several vlogs at watching vlogs na rin. So I recommend na gawin nyo lang din tong guide among other resources sa internet to come up with a custom itinerary na swak sa interests at pacing ng mga kasama nyo. In short, gabay lamang sila, tayo ay may free will, gamitin natin ito. Shoutout from last episode's question to Alena Espinelli and Tababoy Ako. Hello, Pose! This episode's question is, ano yung pinaka-memorable or pinaka-magandang K-drama na napanood? Hindi super dami na subaybayan kong Korean novela, lalo na lately na marami kinakain na K-drama. Lumaki ko sa time na amnesia at leukemia yung mga common plot ng mga Korean novela. Endless Love yung pinaka-memorable for me doon. I-comment nyo sa inyo and I'll pick local subscribers sa ma-shoutout sa ating next episode. Yon! If this is your first time seeing me, welcome to my channel. For more travel and kajalogsan, subscribe to my channel and you may also follow me on my other social media accounts. That's it! See you next video! Bye, Pose! Pangit ka, baluga ako, hanggang tawanan na lang ba tayo? Ayaw mang gawin, tawa'y di kayang pigilin, pag kaming dalawa'y inyong napansin.